Mga kwentong pambata. Si Anne ng Green Gables. Noong unang panahon, may nakatirang dalawang matandang magkakapatid, sina Matthew at Marilla Cuthbert. Sila ang may-ari ng Green Gables. May batang babae silang inampon ng pangalan ay Anne. Isang mabait na bata si Anne na pumapasok sa paaralan. Matalino siyang estudyante. Ginang Marilla, nakakuha ako ng mataas na grado ngayong pasukan. Bueno, hindi naman ako magtataka. Kaya nga naghanda na ako ng paborito mong carrot cake ngayong gabi. Sa kabila ng pangunguna at pagiging matalino ni Anne sa klase, pinagtatawanan pa rin siya ng lahat. Tingnan niyo! Aba, nandito na pala ang matalinong si Anne eh. Bakit ba pumapasok ka pa? Matalino ka naman eh. Pwede ba? Tumigil ka nga, Julian. Manahimik na lang tayo. Baka magsumbong yan sa teacher natin. Kayong dalawa, pwede bang tigilan niyo na siya? Umalis na nga kayo at huwag niyo na siyang asarin pa. Ay, naku naman, nandito na naman siya. Huwag mo na lang silang pansinin, Anne. Tayo na. Pagkatapos, pumasok na sa klase sina Diana at Anne. Magandang umaga mga bata. Babaguhin natin ngayong araw ang ilang pamamaraan ng patubig na ating tinalakay. Nang magsimulang magsulat si Anne, biglang hinila ni Gilbert ang buhok niya. Mula sa likuran niya at kumanta ito. La 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 la. Pwede bang itigil mo nga yan? Gilbert! Bitawan mo ko! La 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 la. Tama na! Ano yon? Bakit ka ba sumisigaw, Anne? Sino ba ang nanggugulo sa'yo? Lumabas ka na muna dito sa klase. Naku po! Patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po to, teacher. Ako po ang dapat parusahan. Hindi. Kailangan niyang matuto kung paano manahimik sa loob ng klase. Lumabas ka na ngayon, Anne. Malungkot na lumabas ng silid si Anne. Nakatayo siya sa labas ng silid na umiiyak. Wala siyang tigil sa pag-iyak. Nang matapos ang klase, tumakbo si Gilbert papunta kay Anne. Patawarin mo sana ako, Anne. Sinulat ko ang lahat ng pinag-aralan para sa'yo. Ito ang notebook ko. Hindi ko na kailangan yan, Gilbert. Umalis ka na. Alam kong nagkamali ako. Sabihin mo sa akin kung ano ang maitutulong ko. Huwag mo na lang akong kausapin, Gilbert. Baka sakaling makatulong ka sa paraang yun. Ganon din ang gagawin ko. Umalis na nga si Anne. Iniwan si Gilbert na sobrang lungkot. Lumipas ang ilang araw, nakipaglaro si Anne sa kanyang mga kaibigan. Paunahan tayo! Kung sino muna makapunta sa punong yun, siya ang unang sasakay sa bangka. Tama yan, gawin na natin. O sige, panoorin niyo akong manalo. Hindi ikaw ang mananalo. Nagtatakbo ang mga batang babae. Nag-iyawan ang mga ito papunta sa puno. Kaya lang, sa kabilang banda, naiwan si Anne ng mga ito. Hindi siya makatakbo ng maayos dahil sa suot niyang sapatos. Hintayin niyo ako! Nang biglang, dumapli siya sa isang sanga na ikinapunit ng palda niya. Nawalan siya ng balanse at napaluhod at nasugatan ng tuhod niya. Naku po! Diana, bumalik ka! Kailangan ko ng tulong! Diana! Napagtanto ni Anne na ang layo na pala ng mga kaibigan niya. Kaya napaiyak na lang siya. Ang sakit ng mga tuhod ko at napunit pa ang palda ko! Ano nang gagawin ko? Maya-maya lang, habang naglalakad si Gilbert, huminto siya nang may marinig siyang umiiyak. Kaya, tumakbo siya at nakita niyang si Anne ito. Ikaw pala yan, Anne. Halika, tutulungan na kita. Ginamot ni Gilbert ang sugat ni Anne at tinahiri nito ang kanyang palda. Ayan! Sana, ayos na ang tuhod mo. Nakahinga ng maluwag si Anne. Gusto niyang pasalamatan si Gilbert, pero naalala niyang ayaw niya pala itong kausapin dahil sa ginawa nito sa kanya noong mga nakaraang araw sa paaralan. Masungit na umalis si Anne. Anne, hindi mo pa rin ba ako mapapatawad sa nagawa ko sa'yo? Tinignan lang siya ni Anne at tumakbo para makahabol sa mga kaibigan niya. Anne! Nag-alala kami sa'yo! Bakit ang tagal mo? Akala namin naligaw ka na, kaya hinanap ka namin. Nadapa ako, nasugatan ng tuhod ko at napunit ang palda ko. Pero dumating si Gilbert at tinulungan niya ako. Ang bait naman niya. Masaya ako na magkaibigan na kayo ngayon. Hindi, no? Lumipas ang mga araw, 16 na taon na si Anne at mag-aaral na siya sa kolehiyo. Sana ayos lang kayong lahat. Binabati ko kayo sa mga nakuha niyong resulta. Salamat po, teacher!
Narito ako para ipaalam sa lahat na lumapit sa amin ang Queen's Academy, isa sa mga nangungunang akademya para sa agrikultura, at humiling sa amin na magpadala kami ng mga nangungunang mag-aaral. Kaya, pumili kami ng mga mag-aaral na sunod-sunod na nangunang ngayong pasukan. Ang nangunguna ay si Anne. Ano po? Binabati ka namin, Anne. At ang ikalawa naman ay si Gilbert Blythe. Ang galing natin! Nagpalakpakan ang lahat habang masayang tumayo sina Anne at Gilbert. Hindi nagtagal, kinailangan na magpaalam ni Matthew, Marilla at Diana kay Anne. Naku, hindi kita makakalimutan. Maghihintay ako sa pagbabalik mo, ha? Palagi kitang ipagmamalaki, anak ko. Kumain ka ng tama at matulog ka ng maayos. Naintindihan mo? Tandaan mo, wala nang mas mahalaga pa sa pagkain ng tama at pagtulog ng maayos. Opo, Ginang Marilla, gagawin ko po yan. Hanggang sa muli! Paalam, Anne! Galingan mo! Pang-agrikultura ang kinuhang kurso ni Anne at marami siyang natutunan sa akademyang ito. Nakita rin niya si Gilbert na magaling din sa mga ginagawa niya. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng anunsyo ang kolehiyo. Ang Queen's Academy ay nagbibigay ng Avery Scholarship para sa mga nangungunang estudyante. Maaari kayo magbigay ng aplikasyon kung interesado kayo rito. Gusto ko talaga ang Avery Scholarship. Magsisikap ako para makuha to. Nag-aral ng mabuti si Anne sa paaralan at sinigurong mangunguna siya sa universidad. At sa loob ng ilang araw lang, pumunta si Anne para tignan ang board para sa mga resulta. Binabati kita sa iyong Avery Scholarship, Anne. Ang galing mo! Magagawa mong tapusin ang iyong kurso sa loob ng 1 taon. Hep hep hooray! Hep hep hooray! Hep hep hooray! 2 buwan na lang ang natitira at matatapos na rin si Anne sa wakas sa kanyang pag-aaral sa Queen's Academy hanggang sa may di inaasahang pangyayari. Matthew, uminom ka ng tubig. Hindi, pupunta ako. Ay, naku po, Matthew! Tatawag ako ng ambulansya. Bago pa makatawag ng ambulansya si Marilla, hindi na gumagalaw si Matthew. Dumating ang mga kapitbahay para tumulong. Gayunpaman, wala na silang magagawa pa sa nangyari. Ipinatawag si Anne para sa libing. Nagmadali siyang bumalik sa bahay para samahan si Marilla. Napakabuting tao ni Ginoong Matthew. Tinawag niya po akong anak sa huling pagkakataon. Ipinagmamalaki ka niya, Anne, dahil binigyan mo kami ng lakas ng loob para pangalagaan ang lupang sakaang itinayo namin. Sobrang nalulungkot nga ako ngayong wala na siya. May 2 buwan pa po ako sa akademya. Pero nagpasya po akong manatili sa tabi niyo. Aalagaan ko po kayo tutulungan sa bukid. Kailangan mong tapusin ang pag-aaral mo, anak. Hindi po. Mas kailangan niyo po ako ngayon. Hindi ko kayo iiwan sa ganitong kalagayan. Oh, sige. Pwede kang manatili dito. 1 buwan ang nakalipas. Pumunta si Gilbert sa bahay nila Anne para makausap si Marilla. Kamusta po, Ginang Marilla? Ikinalulungkot ko po talaga ang nangyari. Salamat sa pagbisita, Gilbert. Maibibigay po akong tulong sa inyo. Ito po ang mga taong makakatulong sa inyo sa pagtatrabaho sa bukid. Matapat po silang tao at maingat sa gawain. Tingin ko kailangan nyo sila. Nako, nakakatuwa ka naman, iho. Ngunit wala na akong sapat na pera para magpasahod sa kanila. Huwag nyo na pong problemahin ang bagay na yan, Ginang. Ako na po ang bahala para sa mga sahod nila. Napakabuti mo talagang bata. Lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Pakiusap po, Ginang. Napakabait niyo po sa akin ni Ginoong Matthew. Ito lang po ang bagay na magagawa ko para sa inyo. Umalis na si Gilbert at pagkatapos, kinausap na ni Anne si Marilla. Hindi ko po akalain na magkakilala kayo ni Gilbert. Paano ko ba sisimulan? Magkaibigan kami ng ama ni Gilbert noong mga bata pa kami. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan noon. Hindi ko na maalala ang mga detalye nito, pero ang alam ko lang, galit na galit ako sa kanya. At hindi ko na siya pinatawad. Nagsisisi po ba kayo ngayon? Oo naman. Labis ko itong pinagsisihan. Napakabuti niyang tao. Sa kasamaang palad ay namatay siya sa edad na 50. Hindi ko man lang nasabi sa kanyang napatawad ko na siya. At gusto ko ring humingi ng tawad sa mga nagawa ko. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan, na dapat tayong magpatawad at lumimot. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Mas mabuting laging maging mabait at mapagpatawad tayo. Naiintindihan ko po kayo. Sandali lang po. May gagawin lang po ako. Oo, sige. Tumakbo si Anne palabas ng bahay. Hinanap niya si Gilbert. Nakita niya ito na naglalakad papuntang kakahuyan. Gilbert! Sandali lang! Ha? Anne? Sandali! Gusto kitang pasalamatan sa lahat ng nagawa mo para sa amin. Naku, wala yun. Ayos lang sa akin yun. At saka, isa pa pala. Patawarin mo sana ako sa pahiging masungit ko sa'yo. Ibig ba sabihin nito? Pinapatawad mo na ako?
Napatawad na kita nung tinahi mo ang palda ko at ginamot ang sugat ko. Wala lang akong lakas ng loob na kausapin ka. At nakasanayan ko na lang din yon. Pero masaya rin ako pag nakikita kong masaya ka sa ginagawa mo. Naiintindihan ko. Ayos lang. Magkaibigan na tayo, ha? Oo naman. At naging magkaibigan na nga si Ann at Gilbert noon. Namuhay sila ng masaya. Tumutulong sila at nagtuturo tungkol sa pagbubukid. Alam nyo, nagkakamali ang lahat ng tao. At dapat maging mabuti tayo sa lahat. Sa pagpapatawad, hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng ibang tao sa iyo. Ibig lang sabihin, nilalayo mo lang ang sarili mo sa sakit na idinulot nito. Sikapin nating maghilom para sa ating ikabubuti. Kaya, dapat lang na matuto tayo magpatawad.